Network Entertainment. Yung dati kong sinalihang kumpanya, yung KPI niya mataas. Tapos, tinatakot yung sales team. Pag hindi ka nakasingil kay ganitong client, madidelay yung sahod ng buong kumpanya. As if naman, responsibility. Oo. Hindi nila naman yung kasalanan ng sales na payroll. hindi nagbayad kaagad yung kliyente, di ba? Pero, yan yung mga signs na either magtatanggalan or aalisin ka, di ba? Ayun. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko si Zar de los Reyes, ang aking co-host. Zar de los Reyes, CRSP. Kumusta ka na? Yes. Busog. Kasi kumain tayo. Ayun. Kumain kami ng burgers. And we had a lot of events, mga Immortal, no? Dahil may Suplado Motors kami, we had a lot of events and it took us some time before we had the recording ulit. Yes. In fact, ikwento ko lang sa mga listeners natin, nung birthday ko, hindi ako masyadong nakapag-celebrate. Oo, nasa dalawang event tayo. Oo, nasa dalawang event tayo. Puro trabaho pa rin. I wasn't able to celebrate my birthday properly. Yeah. Hindi ka nga namin nakantahan nung birthday mo Well, pwede mo na simulan ngayon kung gusto mo, di ba? Di ba meron tayong kanta? That's what friends are for. Oo. Ayun. Hindi, pero sa mga Immortal na nakikinig ngayon, ang topic natin, signs that it might be time to leave bago kayo tanggalin or it might be time before to leave before a layoff. layoff. Diba? Kung nararamdaman mo nang magtatanggalan na sa opisina ninyo or kung nararamdaman mo na nanganganib na yung trabaho mo, well, unahan mo na sila. Yeah. Pero bago lahat, we have to promote our social media accounts, Zar. Yeah, so if you're following Underpaid, thank you for following us. You can find us on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. And if you're not yet following, please follow us there. You can also follow our personal account, Stanley Chi, at Stanley Chi, on all the social media platforms. And then you can follow me on at my other office, PH, on all social media platforms as well. And you can follow me on LinkedIn at Zar de los Reyes 1. We also have a car channel. Kaya busy kami, kaya marami kaming events. It's called Suplado Motors. You can find it on all social media channels as well. Yun, Suplado Motors on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Active po kami ron. And of course, if you wanna help us grow, please subscribe sa Spotify. And mag-comment kayo. Every episode is really tailor-fit for every employee na nakikinig sa atin na, syempre, mga Immortal, mga underpaid. Yes. Oo. Marami ang signs na magtatanggalan na sa opisina. Or may signs din na aalisin ka na rin sa opisina. Oo. So, pag nakita niyo yung mga signs na yun, I think, even if wala kayong nakitang signs, you always have to be prepared. Prepared for anything, di ba? Prepare for the worst. Pero, sana sa mga Immortal, huwag kayong manhid, huwag kayong dense. Matutong makiramdam. Nasa opisina kayo, hindi para makipagkaibigan. Huwag masyadong kampante sa posisyon or sa sweldo kasi anytime pwede yang mawala ng isang iglap. Lalo na for example, sa media. Ako, ang dahilan ko kung bakit hindi ako uma-absent masyado. Hanggat hindi kailangan uma-absent, hindi talaga ako absent eh. Kasi nga, naisip ko, may trabaho ka ngayon, bukas baka wala na. Next month baka wala na. Yes. And since pare-pareho yung ginagawa namin, na nag-host, walang indispensable sa aming lahat. We have to bring in something different. Bilang hosts, bilang writers. Kasi anytime pwede kang palitan, no? Bilang content creator. So, normal yan. May side hustle kami. We do corporate hosting. Ako, nag-host iba't ako. Iba yung ginagawa mo. Sa mga Immortal na nakikinig, nag-host ako ng mga events, weddings, KBL nga, kasal, binyag, libing, annulment,
parties, 'di ba? Alam mo, Alam ko malapit that will na ang be the day. Alam mo, sa annulment ko, Mm. sige, mag-a-annulment party ako. Sige. Kukuha kita, Stanley. Kaya Mm. lang, thank you na lang, Marami naman akong ginawa for you. Hindi, well, kung alam ko naman mahal ang annulment, 'di ba? So, kung yung mga iba dyan, kukunin nyo akong host, madali ang kausapin. Oo. Okay? O, isang sign na magtatanggalan or aalisin ka, yung nalilate yung payroll, nadidelay yung sahod, may 13th month kayo, tapos hindi na ibibigay on time. Alam ko nangyari na yan sa isang company na sinalihan mo, di ba? Yeah. Ako ang iniisip ko, magsasara yung kumpanya. Pero late, di ba? Late yung sweldo, Hindi late yung 13th month, na dapat December bago magpasko. Binigay sa amin February. Wow. Binigyan muna kami 20% yata nung December. Parang installment lang, no? Oo, ganun. Tapos yung another 30% ata ng next year na. Tapos yung 50% binigay nung ibang buwan. So medyo staggered yung payment. Pero may advantage, may disadvantage, di ba? Kaya lang, yung kaba na baka magsara na yung kumpanya natin and maghanap na tayo ng ibang lilipatan. Pero I have to be realistic. Kasi ako bilang host, comedian, and writer, there are not many companies that would hire someone na kagaya ko. Kasi in the field na pinasukan ko, medyo high-end yung mga tao ron, di ba? On a regular basis, wala, hindi sila mag-hire. Hindi sila, tsaka gusto nila talagang full-time, hindi pwedeng rumaraket, naka-uniform palagi, di ba? So may mga bakit tayo concerns din ako. mag-uniform? Nung una kasi, I was known as a person who wears statement shirts. Okay. May mga graphic shirts ako na sinusuot. So, I'd like to maintain the same identity. At saka medyo mataas ang standards mo pagdating sa shirts. Oo. Gusto maarte ka sa quality. Oo. So, yung suplado shirts, spoofs, linya-linya, yung mga ganyan, sinusuportahan natin. Lalo na may collab ako sa spoofs. Yeah. Diba? Ingat ka, tanga ka pa naman, suplado man, and i-google mo gago. Yeah. And then sa linya-linya, you can request for new stock ng laking manual pero matik magmahal. Laking manual pero matik magmahal. So yun, isa sa mga late payrolls. Ako late napansin bonuses, ko before, yung instability sa leadership. For example, may mga CFO, mga C-level employees nag-resign na. So, CFO. Chief Finance Officers. Yung mga COO. May hawak ng kabad ng pera. So, pag nag-resign na yon, magtataka ka na nag-resign sila, tapos biglang after a few months may layoff, or after a month may layoff. So, I've seen that before. Okay. So, yung unrealistic na KPIs. Masyadong mataas. Mataas yung quota, unrealistic yung sales na hinahabol. O ito, for example, yung dati kong sinalihang kumpanya, yung KPI niya mataas. Tapos, tinatakot yung sales team. Pag hindi ka nakasingil kay ganitong client, madidelay yung sahod ng buong kumpanya. As if naman, responsibility. Oo. Hindi naman kasalanan ng sales na payroll. Hindi nagbayad kaagad yung kliyente, di ba? Pero, yan yung mga signs na either magtatanggalan or aalisin ka, di ba? Ayun. Mahilig ako makinig ng podcast. Ikaw? Mahilig ako gumawa ng podcast. Buti na lang, may podcast na ang Spits! Yay! Ano yung mga topic natin, guys? Julius Babaw. Oh, wow! Isang team tayo. Ooh. Kung friends ba talaga tayo o hindi. Kung papasok tayo sa bahay ni Kuya. Favorite ko rin yung pinag-usapan natin, yung origin stories natin. At saka origin ng mga games. Yes! Kaya tara, let's
Makinig na kayo sa Tawalets with Spit in partnership with the Pod Network. Makinig kayo sa amin. Spit Manila. Spit. And yung KPI, for example, hindi ko na responsibilidad na pag nag-upload ng video, automatic maraming manonood ng... Bakit binibigay ba sa yung responsibility na yun dati? Binibigyan kami ng memo na, oy, hindi na abot ng ganitong department yung number of views na kailangan. May mga ganun akong nare-receive na yung team na memo, ganyan. Sinisisi sa amin, hindi naman namin kasalanan kung hindi nyo nga kasalanan. Diba? It's either you boost the video or you do something na that would entice the viewers na Yes, manood. that's right. Hindi na namin sakop yan bilang nasa creative team kami. Hindi na namin kasalanan kung ayaw ng tao yung video na in-upload. Tama. Diba? We are responsible for the quality, Yes. for the output, pero the number of views, the number of likes, hindi na Hindi namin nyo na-covered yun. Oo. Yun. And yung mass resignation, isang sign yun. Kasi napapansin na nila eh. Oo. So yung ibang tao napapansin na nila yung mga siguro changes sa leadership, for example, or hindi na sila nabibigyan ng bonus like before. So pag ganon, syempre nag-uusap-usap na yung mga yan and sabay-sabay sila nag-resign. As long as at least dun sa experience ko, napapansin ko, okay, parang grabe yung attrition. Oo. Actually, eto sa mga signs na sinasabi natin ngayon sa mga immortal, marami dyan na experience ko doon sa kumpanyang yan. Yung late payroll, unrealistic KPIs, mass resignations. Tsaka ito, funding problems. Walang budget. Yes. Naranasan ko yan. So, ang dami. Ang dami mga signs ng magsasara yung company or magle-lay off sila, retrenchment. So, just be observant and just look at the signs, di ba? Ito, And unahan mo na. Mag-apply ka na. Check mo what's out there. or you do something else kasi alam ko naman your job is not your identity. You can do something else. Baka you're passionate about doing something else na not related to your current job, na baka yun talaga yung gusto mong gawin. Eto na yung sign na simulan yung etong business na gusto mong gawin. Yeah, that's right. Maraming pwedeng gawin. Eto, ikaw mag-explain ito, Zar. Toxic optimism from the management. Well, palagi may pep talk. Sample. For example, sa mga company meetings, very, very optimistic sila about a new feature na nilaunch nila. Or very optimistic sila about the company's earnings. Tapos magugulat ka after a month, okay, may layoff na. So parang pinapangakuan kayo, tapos hindi natutupad. Pinapangakuan kayo ng promotion, ng Well, wala increase, namang pangako ganon, ng promotion or increase. Pero at least maganda yung report every company meeting. Kumbaga parang toxic optimism. Oo. Ito, isang sign para umalis na kayo. Ano? Parang walang pakialam sa inyo yung management. Parang walang pakialam na petics lang sila or hindi kayo masyadong iniintindi or nire-replyan kapag may mga inquiries kayo about the sweldo. Tapos isa sa mga signs na ko rin i-share ko rin. I-check ninyo yung SSS, PhilHealth, tsaka yung Pag-ibig. Pag hindi sila naguhulog doon, tapos kinakaltasan kayo, huwag na kitatagal sa kumpanyang yun. Sayang oras nyo dyan. Tsaka report nyo na sa DOLE. Hindi, totoo kasi... well, kausapin nyo muna yung management about the reason why we learned about it, may isang gustong manghiram sa SSS. Hindi makahiram kasi. Oh my God. Totoo. So, nagkaalaman na kinakaltasan nyo kami, hindi kayo naguhulog. Grabe. Yun. Nagkaroon nga ng problema ron. So, because of that, maraming umalis. May mga iba, magre-report sa DOLE. Ayun. So, hanggang sa
isa-isa nang umalis, isa-isa nang masama ang loob, di ba? Natatakot yung iba for their pension yan, for their retirement, yung sa Yes. SSS, di ba? Kaya, yan yung mga signs na pwede namin i-share sa inyo. Ngayon, kung meron kayong mga signs na pwede nyo idagdag dyan, please, message us, comment, and mag-share kayo ng office confessions or etong Dear Underpaid, di ba? Meron tayong Yes. ganyan eh. Dali naman kami kausap. Hindi naman namin ibubulgar kung sino yung nagsulat. Tama. Yun. Ayun. Medyo etong layoff series natin, I know masakit, pero kailangan natin pag-usapan. And these are things that people don't talk about openly. And it happens every time. Hindi lang sa kumpanya, whether personal pala o hindi naman masama na mag-share kayo. Dapat na ilalabas niyo yan, na ikukwento niyo sa kaibigan. Kung nahihiya kayo, di sa amin na lang. Sa Oo. Underpaid. Alam mo yung mga ganyan, talagang I understand that people have a hard time talking about things like these. Ako kasi wala akong filter, wala akong problem with talking about my life experiences na sad. But then if you don't want to talk about it, it's okay, 'di ba? If you do want to talk about it, there are platforms or channels, or you have relationships or family, friends that you can talk to about these things. So just hang in there, 'di ba? Yun yung mga advice, hang in there. Tandaan nyo, you are enough. You are enough. Importante ang mental health, Mm. ang inyong physical health. Wala kayong sakit, di ba? Pero sana, alagaan nyo rin kalusugan yung mga immortal kasi imposibleng hindi kayo tamaan yan eh. Lahat tayo tumatanda, nagde-deteriorate yung bodies natin. No? Importante lang, ma-prolong yung buhay. That's Lalo na right. kung ikaw ang breadwinner. Mm. Okay? Yung life after the office or after the company that you've been with for a long time, no? Hindi naman dyan nagtatapos yung buhay nyo. Baka may mas maganda opportunity, it's a redirection. Oo. Mas bagay ka to do something else. Alam mo, parang sumpa na nga yung number 13 sa akin eh. Kasi 13 years ako sa Upwork 13 years kami nung ex ko. So 13. Wala lang. Okay. Coincidence. Oh, well. Ganun In the talaga. next episode, we'll be sharing our own experiences about yung work sa layoff. Ako, pwede ko i-share yung mga... Ako na-share ko na naman yung sa akin eh. Sa dami ng programang na pwede rin ako mag-share. Nawalan ako ng programa rin, di ba? Oh. Makakasira din ng budget yun eh. Oo, tama. Nakakalungkot, di ba? So for the next nakakagulat episodes. din. Sa mga susunod na episodes, mag-request lang kayo mga immortal. So, subscribe to Underpaid, Suplado Motors, Stanley Chi, Zardalos Reyes, and please share. Like and share. Di ba? Importante yan. We have episodes every Mondays and Thursdays, 6 a.m. Naka-upload na po yung mga episodes ng Underpaid. So there you have it. For Zardalos Reyes, I'm your host Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.